So ako po ay galing ng Team Freedom. I am Rodelina Singtan, a Greenhawk team founder. So ako po ay 51 years old na. And 4 po kaming magkakapatid. Wala na po akong parents kaya ako na yung tumatayo na ano nila na parents nila or kumbaga ano tawag dito, provider. Lalo na nung maaga po kaming nasa middle of my age na ako, nasa 30s na yata, 30s o 40s nung mawalan kami ng parents. So, yun, mahilig po akong tumulong sa maraming tao kahit na sino pa man, no? Pero hindi lang sa financial kasi wala po tayo doon nung nagwo-work ako. Mahilig lang po akong tumulong sa maraming bagay. So ako po 'yon, ako po yung tao na 'yon na hindi ko alam kung hindi ako marunong tumanggi or such na yun lang, pag inisip ko kasi pag merong lumalapit sa akin, inisip ko na ako rin yon. Baka parang pag ako yon, baka yun, di po ba? Masarap kasi yung nakaka-help ka sa ibang tao. So ako po yung tao na yun, kung makikilala nyo na, siguro makikilala nyo ako parang, hindi ko alam kung first impression daw nila sa akin is masuplada po. Hindi po. Mahihiyain lang po ako. Hindi po ako kumikibo or hindi po ako bumabati kasi nahihiya po ako or natatakot akong mapahiya. Ako po yon, takot din akong kung sinasabi nyo ngayon nagsasalita ako sa inyo, no? Dati po hindi po ako marunong magsalita. HR and accounting manager po ako pero lagi lang akong nasa room and um, yun. So, ito, yung isi-share ko sa inyo ay yung journey ko. Yan. Ako po, 22 years na akong nagwo-work. So, all in all, 32 years na akong working. So, 22 years ako employed doon sa employment ko as HR accounting manager. Pero hindi naman agad ako naging HR and accounting manager dyan. So, dumaan din po tayo sa proseso na naging staff din po, naging naging bookkeeper, and then hanggang sa tumagal po, syempre pag nagwo-work tayo, 'di ba binibigay naman natin yung best natin para nung kahit saan namang bagay, pagka meron tayong ginagawa, we give our best para nang noon masiyahan yung pinagsisilbihan natin, no? So lahat po ng pinag-workan ko so far na wala naman silang ano sa akin, kumbaga na-miss nila ako dahil sa yung dedicated ka sa isang bagay or sa isang trabaho, malaking ano po yun. Yun po yung ano sa akin. Masyado akong dedicated sa trabaho. Kaya dito madadaanan po natin na bakit napakarami kong naipon dito. Milyon, grabe po milyon. So yon, makikita natin dito. So yan yung mga kasamahan ko, merong mga engineers, may mga yung staff po, yung current na yan, yung iba po office staff. So under din sa akin yung iba and then yung iba naman mga engineers. Ang trabaho ko dito hindi lang sa account or finances ng aking mga boss, yung CEO, president and under kasi ako sa kanya. So pag may mga pinapagawa din sa akin about about sa finances niya, ako rin yung umaayos. So sa HR, pag sa HR naman, yung mga tao dinideploy namin kasi nasa engineering firm kami. It's either construction management at saka yung sa building ng yung mga tawag doon, design and build ganon. So yun, hindi contractor yung yung boss ko, kumbaga design sila yung mga structure. Kaya kumbaga yung pundasyon, yung mga yun ang dinidesign nila. So yan, ako din po yung deploy ng mga ng mga
engineers na yung marunong mag-design, sila yung nagbibigay ng mga projects. And yung sa accounting naman, meron akong staff pero ginagawa, kumbaga, na-assist ko sila. So far, nung mag-ano po ako, dati po ako lang mag-isa. Ako lang gumagawa. Kumbaga, hindi nyo alam kung paano ko ginawa yon. Sabi nga, nawala ako, ilang tao yung kapalit ko. Kasi kumbaga yon isang trabaho ko lang sa HR, sa assistant ng boss ko, and at the same time sa accounting, yung mga, alam niyo naman po, yung deadline sa BIR, di ba? Napakaano po nun, napakahirap kasi every month may deadline, every quarter. So kailangan mong isubmit on time. Ako pa naman po, ayoko yung nalilate. So, yun, naging ano tayo sa uh, owner. So kaya naman ginawa tayong kumbaga department head na po ako ng HR, no. Makikita niyo dito nasa ano na po ako, nasa website. Napakasarap pong tingnan, no. Nasa website tayo pero sa totoo lang utusan po. Utusan ako, hindi ako executive. 'Yon. Kumbaga yung pinakaano kasi kumbaga pinagkakatiwalaan ka sa'yo ide-dedicate lahat yung trabaho. So hindi ko naman po ano yun kasi pinagbutihan ko 'di ba? So lahat naman tayo gano'n. So yun nga lang, marami akong naipon kasi wala akong time. Wala na po akong time para sa sarili ko eh. Kumbaga kahit na nasa bahay ako, nagwo-work din ako nag-aano din ako, nagtatrabaho din ako para sa office kasi alam kong may deadline eh. So yun ako, no? So ito naman ang family ko. Meron po akong 3 anak. Yung isa po graduate na sa UST, yung babae. Kung makipapansin nyo, itong ano na to, itong babae na UST kasing ganda ko po, no? So yan, meron po akong yung 2 boys ko po. Yung isa naman 3rd year ng dentistry sa CEU. Yung isa naman po incoming po na 2nd year sa Lyceum. Yan. So mahilig po kami talagang lumabas, nag-e-explore, kung saan pagka time nila ng vacation, nagtutour po talaga kami pero within the Philippines lang, no, para magkasama-sama lang kami. And then pag Sunday po nagmamas kami, after nun syempre nagbe-breakfast na. So yan, yun po yung routine namin ng family ko. Pag Sunday po nagsisimba sa umaga. So yun. Tapos po, lalo na po pero pagka halimbawa po kasi shifting po yung husband ko, minsan pagka panggabi siya, so yan, after pag-uwi po niya, kahit wala pang tulog yan, sama-sama kami. And hindi lang po yan yung aking mga anak. May mga unang anak din ako. Yan po yung aking extended family kasi yung mga pamangking ko po sa akin nagsilaki. Nauwi po sila sa akin 2 at saka 3 years old pa lang. Wala pa akong mga anak noon kasi medyo may edad na rin tayo nung nagkaanak. So yan, sila po yung una kong alaga. Kaya parang kumbaga big family po talaga kami. At saka pag lumalakad talagang yan, may mga apo na rin ako sa kanila. Pero sa anak ko po wala pa kasi nagsisipag-aral pa. Yan, yun po yung aming pagka may mga occasion, sama-sama kami. Christmas tsaka New Year, no? Po, yan, pag Sunday po, yung sama-sama po namin yan. Pag Sunday yan. Yan, pagka yun. Dito sa, ano yan, saan nga ba yan? Basta mahilig po kaming mag-tour. Yan, pag Christmas po, tsaka New Year. Pag Christmas tsaka New Year po, nagsisipaghanda sila kasi may mga family na sila. Nagsisipaghanda sila sa kanila. Pero, nasa mesa lang nila yung handa, pero nasa amin po sila after ng 12. Hindi nila kinakain, nandun po sa amin sa Lusalo, doon kami nag-games, lahat-lahat po. So yan, sila na po. Medyo malaki na yung family namin kasi may mga anak na po yung iba, no? So, ito po yung sinasabi ko sa inyong naipon ko sa work.
So yan, milyon. So kasi year 2008 na ano po ako, na diagnose ako na kasi bigla akong ano, ano tawag nito, nung dinala ako sa ER, medyo mataas yung BP ko, nasa 220 over ano, tapos kahit uminom ako ng medicine, hindi bumababa. So, kailangan saksakan talaga. So, every time yon na ano, nandun ako lagi sa ER, laging pinapababa yung BP ko, which hindi naman namin alam kung ano yung kwan. Tapos, yan, tinest naman ako, mayroon po akong sinus bradycardia po ang tawag. Nagkaroon po ng massive dahil yan po, meron pong bara sa ugat, meron po akong bara sa ugat, sa artery po. So parang kung halimbawa po tatlo yung ating artery sa heart, yung pong dalawa defective pero parang nakaano siya, nakabaluktot, no? So kaya pag naglalakad ako medyo hinihingal, ah, hindi ako puwedeng ano, pero tinest naman ako tapos binigyan ako ng gamot. So maraming test, meron akong, kinuha yung mga ano tawag dito, to the echo, stress echo, yung mga gano'n, yung sa heart ano tawag dun, meron tinest ako nung Doppler, may mga Doppler yun. So yan, lahat ng test na ginawa. So, um nung time na yon, inano ko, sabi ko bakit nagkaroon ako ng gano'n. Sabi nung doktor kasi na-eclampsia nga po ako year 2000 nung ipinanganak ko yung anak ko. So sabi niya, ah, 'pag, mga 8 to 10 years magiging hypertensive ka. Eh, kasi po hindi ko naman naagapan, hindi ko naman alam na gano'n. Kasi wala nga akong time sa aking sarili kasi siyempre maraming responsibility, 'di ba? So 'yan, ito makikita nyo na yung may mga red tsaka green na 'yan, meron po ako 'yan sa wrist ng ano, akala mo siya watch pero ano po 'yan 24 hours po yata or 20 basta pumapasok po ako may nakakabit sa akin na watch na monitoring po 'yan, naka-record diyan yung, ah BP ko, yung blood pressure. So 'yan, may time po na, magugulat na lang po ang family ko nandun ako sa ospital 'no. Then naoperahan din po ako sa hysteroscopy. Nagkaroon po ako ng, ah, continuous bleeding 'yon. Tapos nagkaroon ako ng ano sabi, hinisteroscopy po ako. So sabi meron daw akong, polyp. So polycystic din po ang inyong lingkod. And meron din po akong ano, cyst sa both breast. Pero yun nga po madami siya. So yun po, yun yung talagang naghanap po ako ng alternative. Kung titingnan niyo po sinapu ko na po yatang lahat. Yung aking sakit. Kasi pero hindi niyo po sa'kin mahalata kasi ano po, very very jolly po ako pagkasama. So 'yan, hindi ko po inaano na may sakit ako or ano, basta lagi kong iniisip na marami naman po akong ano, marami naman po akong, ginagawa na para makatulong 'no. So 'yan, meron nung late ano lang po, meron akong dun sa gallbladder imbes po na hindi ba ang gallbladder natin usually na opera kasi meron siyang gallstone. Ako po, hindi po gallstone. Ano po 'yun, polyp. Ibig sabihin po, sabi po ng doktor kung sa isang gulong yung gulong na 'yan, yung diretsong yung bilog-bilog, meron siyang tungki. Yung parang, ano tawag dun, basta meron po siyang nakaalsa dun. Which is hindi po yun na-o-opera unless na lang tatanggalin mo yung ano po, yung gallbladder. Ayoko naman po kasi natanggalan na rin po ako ng ano, ng appendix, wala na rin po. Kaya kumbaga kulang kulang na yung ano ko sa internal organs ko 'no. So 'yan, meron din po akong ano tawag dun, natanggalan na din po ako ng actually po meron akong, kidney stone,
sabi po ng doktor, wag akong magiinom na kahit na ano, na mga tea nung una po 'yon. Yung hindi ko pa naaano si Amazing Barley 'no. Ang ginawa po ng mami ko, may ginawa lang po ang mami ko nung time na yun, buhay pa kasi ang mami ko, may kidney stone. So, nawala po. So, pag ganun pala na ano ka, yung nagka-kidney stone ka na, prone ka na pala sa ganun. So, nito ko lang lately ko lang nalaman na sabi po kasi ng doctor ko ngayon sa urologist po, nagka-kidney stone ka na and then ngayon nito po kasi nawala. Kasi ano na po ako dahil nagba-barley na po kasi ako eh. Gumagamit na ako ng barley nitong ano, pero na-shockwave po ako. Nagbayad po ako sa hospital ng 100 plus sa shockwave pa lang. So, buti nga po, meron na ako na iniinom no na barley. Kumbaga, nagpa-flash out. Nagpa-flash out po yung kidney. Yun nga lang po kasi, hindi ako mainom ng tubig. Dahil po sa dami kong ginagawa, hindi ako umiinom ng tubig. Umiinom naman, pero hindi po kasi ako talaga mainom ng tubig. Yun pala, nagbabara po yun sa uterine. So, hindi po lumalabas, naiipon doon. Kaya po, ang ginawa ng doktor, hindi siya inopera, hindi siya tinangga, hindi siya sinungkit kasi ang sabi ng doktor, pag sinungkit yon at pinilit, siyempre medyo malaki po doon sa butas kasi maliit lang siya, magdidikit. Magdidikit yung sa uterine ko. At pagka nagka-peklat yun time na magkakaroon ng problem yung kidney ko kasi magsasara siya. Yun po yung ano, yun po yung sabi niya. Kaya nung time po na yan, nakita na nung doktor na umiinom ako ng Amazing Barley. So, hindi naman niya po ako binawal. Sabi niya po, Doc, sabi ko umiinom po ako ng Amazing Barley. Sabi ko, dati po kasi hindi ako umiinom eh. Pero nito po, kumbaga kino-continuous ko. Sabi niya, wala namang problem. Sabi niya ganun. Kasi nung na-shockwave po ako, na nakita niya na meron pang ano, pero high dose ko lang po ang barley. Yun, nakaka-flash out ng kidney stone yung ano, yung barley. Kaya lang po, dapat daw po magiinom ng maraming water. Kasi nga po, para kung if-flash out man siya, dire-diretso siyang iihi. Kasi ang nangyari po sa akin, hindi ako mainom ng tubig, nagbara siya. Kaya po yun yung time na ano po ako, na shockwave. So, sa Medical City po. So, right now po, minomonitor din ako, pero thanks God po dahil wala na akong maraming maintenance na iinom. Before po, 8 maintenance. 3 po, isa po sa heart, 2 sa hypertension, meron pa po ako sa sugar, meron ako sa cholesterol kasi nasa boundaries na. Alam mo naman po ang doktor, bibigay agad ng gamot. Pero meron naman po doktor na hindi nagbibigay agad na sinasabi, sige, ano muna, maganda yung personal therapy po, no? So, kaya ako po yun, nagawa itong si Amazing Barley dahil po sa umiinom na ako. Ito po, ang aking angel mentor Sherry Kasili. Siya po yung nag-ano sa akin ng business. Nagte-take ako ng barley, bakit na hindi ko gawin na ano, kasi nga po ang isip ko noon, inom ako ng inom. Actually po, mahilig po akong mag-member. Mahilig po akong mag-member basta merong 50% discount. So yan, ako po nagkaroon ako ng privilege na bumili ng Amazing Barley kasi nung dati po kasi may iniinom akong barley, hindi ko po parang may seed siya kaya hindi ko po tinuloy. So ito po nung time na yun dahil meron po akong food cart, natikman ko po si Amazing Barley kaya ito po yung kay Miss Maritoni. Kaya yan po, sabi niya bakit hindi mo gawin? So doon na po nag-start yung journey ko dito sa IM. Pero ngayon po na nakasalita na ako sa harap nyo, pero sa totoo po hindi po ako marunong. Hindi po ako marunong magsalita, nahihiya po ako. So medyo ano po ako, medyo
ano po ba yung tawag nila sa'kin, basta mahiyain po ako, ayoko talaga, "Pagawin mo na po ako lahat, 'wag lang po niyo akong pagsalitain." So, nung napresentahan po ako ng aking mentor angel, yang pong jade package na 'yan, so siyempre po pagka pinresentahan ka ta's may makita, 'di ba po ako tulad ko na naghahanap ng mga extra income kahit na nagwo-work ka dahil hindi sapat, eh. Ay, wait lang po. Dahil hindi po sapat, eh. 'Yun po yung ano sa'kin, parang sabi ko, ah, kasi ako nung time na sabi ko pero nagbe-bake pa ako kasi mahilig po akong ano, eh, mahilig po ako talagang ano tawag dun, mag-extra income. 'Wag lang ako yung katulad nito na pagsasalitain. Nagbe-bake po ako, nag-aano ko, lahat po ginagawa ko pero yung mga healthy products, 'yan. Kaya lang po ang Jade package kasi hindi ba is malaki. Kumbaga sa'kin malaki na 'yan dahil meron akong 3 kids na pinag-aaral, may mga tinutulungan. Pero nung makita ko parang sabi ko, "Maganda 'to, ah." Kaya lang yung time na 'yan wala po akong pera. HR and accounting manager ako pero wala, maniwala kayo may pera ako? Wala po. So 'yan, tinutulungan po, malaki lang po ang ano ng husband ko kaya nakaka-survive kami. Pero kung sa akin po, hindi ko mabubuhay yung mga anak ko ng ganyan. So ito ginawa ko, sabi kong gano'n, "Lord," nagdasal po ako sa totoo lang kasi nung time po na 'yan nag-iisip na po talaga ako. Dahil siyempre sa age ko nung, nasa anong age ba ako, nag-apply po kami sa Canada, maliit pa yung mga anak ko. Sabi po kasi sa akin ano, nakaano po kami, nakapasa. So, kaya lang nung dumating po medyo naligaw lang yung pag-ano ng visa, pero sabi po nung husband ko, "Wag na tayong tumuloy." Hindi po kami tumuloy. Eh, alangan naman pong tumuloy po ako nang hindi ako ano, 'di ba? So, nung nakita ko po ito sabi ko, "Lord, ano ba yung ano mo sa akin? Kasi hindi mo ko, ah, napatuloy sa ibang bansa. Alam ko meron kang ano sa akin, meron kang gustong, ipagawa or merong para sa akin." 'Yun yung ano ko. Lagi kasi basta may ginagawa kasi ako, nagpe-pray ako. And then nung time po na 'yun, 'di siyempre dahil sakitin ako, nag-iinom na ako ng mga ganyan. Sabi ko po nun, gusto kong mag-join pero 198,000 saan naman ako kukuha? Sabi ko, "Lord tulong." Naupo po ako dun sa ano namin kasi yung sa stairs po namin pababa meron pong altar dun paharap. Naupo po ako dun, tapos kinausap ko po siya, sabi ko, "Lord," sabi ko, "hindi mo ko pinatuloy ang family namin sa Canada. Tapos naman sabi po nung sister ko, 'Sige dito ka na lang sa'kin sa Italy.' Eh, nag-pandemic naman po. So, hindi na naman ako natuloy. Sabi ko, nung time po na yun, ito na yung inoffer sa akin. Sabi ko po, kung ito po yung gusto nyo para sa akin, dahil para sa health ko din, and then, nung time po kasi na yun, nagkasakit din yung anak ko, di ba, maano yung sa pandemic, dahil delikado pa rin. So, yan lang po yung tinake namin, no? Sabi kong gano'n, kung ito po yung tinuturo niyo sa'kin, i-guide niyo po ako. Kaya lang po wala akong pera, sabi ko. Tiningnan ko po yung credit card ko, hindi ko po kasi ginagamit yon pero 95,000 lang, kulang. Sabi ko, 'pag binigay ko naman po yung pera namin, yung savings ko, siyempre po baka may emergency or siyempre yung allowance ng mga anak ko, 'di ba? So, sabi ko po dun sa husband ko, "Han, maglo-loan ako." Sabi kong gano'n, kasi gusto ko nung IM, sabi kong gano'n. Kasi maganda naman, tsaka nakakabuti naman sa akin. Sabi po ng husband ko, ikaw bahala ka, mahilig ka namang mag-member, sa'kin yang gano'n." Pero siyempre po yung mga pinagme-member ko dun, 'di naman ganyan kalaki. At saka hindi ko po talaga nagawa, as in kasi busy nga ako. So yun,
sabi niya mahilig akong member. Kaya ako naman po sinabi sa kanya, kung hindi po ako makaano dito, kumita dito or hindi ko man may benta, may katulong po akong magbabayad. Kasi siyempre po loan yun 'di ba? So yung time po na yun, pumayag naman siya, very thankful kasi supportive naman siya sa akin sa loob-loob ko, malakas loob ko dahil 'pag hindi ko 'to naibenta or hindi ko nagawa, meron akong kakampi na magbayad. So yan na po yung nakuha natin. Alam niyo po, na-approve po ako sa Citibank, yung personal loan kasi may nag-blink po kasi sa ano yan nung time na inofferan po ako nito na mag-Jade package, hindi na po kasi ako makali sa totoo lang kasi tinitingnan ko kung paano tsaka maganda po yung presentation. And sabi po sa akin, sabi ko sa loob-loob ko pagka naano ko 'to, na-approve po ako 430 pero hindi ko po kinuha lahat. Nagpaalam po ako sa husband ko, sabi ko, "Han, at 200 yung hihiramin ko pero gagawin ko ng 300 para mabayaran ko na iba. Para nang nun, ito na lang yung babayaran ko." Sabi ko, 'di kinuha ko na po 'no, 'yan. Sa dami po nung product sabi ko, 'pag hindi ko 'to nabenta laklakin namin. Lahat hindi pa kami mako-COVID, ang dami po, Tsaka meron pong voucher 'yan nung time na na-availed ko. So, thank you kay Lord dahil binigyan niya ako or provide niya ako ng pangbayad. So, 'yan. Kaya po Jade package po ang nakuha natin 'no. So, 'yan. Pero hindi ko pa po alam, ang gagawin ko. Kaya lagi ko lang po itong, pinanghahawakan. Sabi nga 'di ba, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. 'Di po ba? Kasi may mga bagay na kahit naman nag-a-apply tayo ng work or kahit sa estudyante tayo, di pa naman natin alam kung ano yung mga gagawin natin. Tulad dito, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Basta alam ko ang daming products, pero hindi ko pa alam gawin. Kasi hindi nga ako, unang-una hindi po ako marunong mag-present. Nakikita ko po yung mga nagsisipag-present. Ang gagaling. So sabi ko, paano ko magagawa yun, no? So, thank you din po kay Mentor Peach. Yung pong slides po ni Mentor Peach, very ano po sa akin kasi yun po yung tumulong sa akin na everyday pinapakinggan ko kahit po ako nagluluto, kahit naghuhugas po. May time na pag wala akong ginagawa sa room, pinag-aaralan ko yung presentation niya. Nakikinig po ako, no? Sinusulat ko. And kumbaga po, hindi ko alam na matututunan ko kasi nung time po na yan, 'di ba pandemic, puro online. Kahit po sa online, nahihiya po akong magsalita. Siyempre hindi ko alam ang sasabihin ko 'no. Sabi po yung husband ko po tsaka yung anak ko, 'di siyempre po tinutulungan nila ako, sabi niya, "Sulat mo muna lahat, tapos tsaka mo ulit-ulitin." Ganyan. 'Pag nagsasalita po ako yung, "Hindi ba ganyan?" Sabi ko, "Teka muna, hindi ko pa alam, eh." Gano'n po yung ano ko pa talaga. Tapos yung anak ko po, ang ginawa 'no, kinunan pala ako ng video and then sinend po sa group namin. Nung time po na yun na ang mentor ko po, sabi niya, "Kaya mo 'yan." Sabing gano'n. Lagi pong pinapaano sa akin na kaya ko. Pero minsan sabi ko, "Yes, mentor." Pero minsan iniisip ko, hindi ko naman kaya, baka mamaya magkamali ako. So yung time na yun na-practice po ako every Thursday. Every Thursday po ako po yung nagpe-present. Pero alam niyo po sa totoo lang, nung una, Wednesday pa lang po parang sumasakit na yung ulo ko, para akong nilalagnat, alam mo yun? Kasi bilang matagal ako hindi ko alam kung kasi ang ano ko lang naman wala naman akong pangarap na gusto ko lang sa bahay, pagsisilbihan yung mga ano ko. So basta 'wag mo lang akong pagsalitain, paggawin mo na ako lahat, 'wag lang po. Pero marunong po si Lord at saka ang ganda po ng IM natin kasi naga-guidean tayo ng mentor. So, nung lockdown nakapag-share na rin po tayo ng hope 'no, natutunan rin natin kahit papaano paunti-unti yung presentation. So, hindi lang po ako siyempre gano'n pa kagaling na sinasabi, pero tina-try ko po yung best ko para mag-present and 'yun natutunan naman po natin 'no.
So, yan nagho-host na rin po tayo and then nagsi-share na rin sa group natin 'no. And then eto na po yung reorders na nakakapag-ano rin po ako, nagpapasalamat din ako sa ating, mentor Chow kahit hindi po niya ako ka-group, nag-guidean niya po ako sa mga online. Kasi kung hindi po ako na-guidean nila, baka yun, sarili ko rin po kasi hindi naman ako masyadong ano sa computer or ano, puro siyempre 'pag boss ka, pautos ka lang ng utos, eh, pagawa nito, pagawa niyan, ta's ako lang yung ano, 'di ba? Pero yun po kasi nakasanayan ko sa office. Pero dito po sa IM, matututunan po lahat kahit paunti-unti at my age, sa 9 years old po ako, ngayon lang ako naging ganito na na ano na mag-slide-slide ganyan. So, ayan meron mga reorders na po tayo 'no. So, nagawa po natin yung negosyo kumbaga po hindi po namin ininom lahat yung ano, yung Jade package na i-ano ko po at iyon sa awa po ni Lord na na naano ko po, nabayaran ko po yung loan ko sa ano, sa pamagitan po ng ano, hindi po ako nanghingi sa husband ko. Kumbaga nai-share ko po yung nakatulong po ako sa ibang tao dahil dun sa mga may sakit 'no, kahit saan nakakapag-share na ako. So yun po yung napakagandang nangyari sa akin dito, hindi lang sa retail and then nagagawa ko na rin po yung, nagkaka-commission na rin po tayo 'no. Sabi nga po, hindi naman lahat ano, eh, hindi naman lahat, ano tawag dun, hindi naman siya lahat na kumbaga, siyempre booming pero hindi naman lahat piyesta kumbaga tinatawag natin na piyesta. Hindi naman araw-araw, eh, meron kang, big time ka or meron kang order, meron kang, nato-talk. Minsan madaming negative, madami pong, minsan aanuhin ka pa, "Oh, pare-pareho lang naman 'yan." 'No? Pero eto lang po yung lagi kong sinasabi whenever I feel weak, I just remember the things that made me strong. Yun po, yung mga taong nakapaligid sa akin and then whenever I start to doubt myself, I just remember those who believe in me. Lagi ko po yan ang iniisip ko na 'pag nada-down po ako minsan kasi hindi naman perfect po talaga ang mundo. So, bilog po yan, may time na wala, may time na meron. So, kailangan mo lang kumapit ka. So yan, kaya po sa katibayan ko, tumibay po ako, nagkaroon na po ako ng Green Hawk team. Sila po yung aking mga, kung bakit ko ginagawa ito, dahil sa kanila. So yun, na. So yan po yung mga group ko na. So hindi na po updated yung iba, meron na pong hindi po ako naisama diyan 'no. So yan ang aking mentor Angel. Ah, siya po yung nagga-guide talaga sa akin even 'no, nito pong nag-sapphire po ako talagang nakatutok po siya. So ito yung, awakening sa akin. 'Di ba pagka nasa group ka, siyempre ginagawa mo yung best mo. Pero dito po nakikita ko ang mentor Cherie at ang aking mentor Melody, lagi silang na po kasi sila, magkadikit sila. Nung time po na 'yan, dito po sa ano nito, kwento ko lang sa inyo 'no, kung bakit kami tatlo lang diyan. So, na-invite po ako dahil bago po ako sa team, meron nag-a-active-active na nga po ako, 'yun pinag-aaralan ko na 'yung mga presentation na nabigyan po ako ng chance na maka-attend sa Christmas party. 'Di siyempre po ako bilang mahiyain po ako, eh, naano ko na makilapit, nakita ko po dun ang daming yung ibang group nasa 14, yung iba nasa 10, ang dami po nila. Kami po tatlo lang. Tatlo lang po talaga kami sa Team Freedom. Tapos po nakita ko po, eh siyempre po very close sila. Sabi ko ang sa'kin kasi, 'di nakikiano na rin po ako kasi jino-join nila ako, eh. Mahirap naman po 'yun kasi 'di ba sabi ko nga po sa inyo kanina, nahihiya ako 'pag sa una kasi nahihiya ako na ayun na natatakot akong mapahiya.
So yun, yung time po na yan, 3 lang kami sa games pero nanalo kami. So hindi lang ang ano pala 'no sa grupo, hindi kailangan ng marami o konti, pero kung meron kayong, teamwork, yun po yung maganda na ilang beses po kaming nanalo diyan kahit 3 lang kami. So yun po nagpalakas din ng loob sa'kin. So sabi ko nga laging, nakita ko si Mentor Lodi, si Mentor Sherry, may mga sasakyan na. Tapos may nakita ko do'n, may mga sasakyan na. Sabi ko, yung time na yun siguro, dapat gawin ko rin kung ano yung ginagawa nila. So, nakiki-join na po ako sa kanila. Kumbaga siyempre nga 'di ba, dumikit ka lang sa mentor mo and then sabi nga mag-yes mentor ka. 'Pag sinabi ka ng ganito, yes mentor. So nung una po kasi medyo pasaway ako, hindi ako nag-ye-yes mentor po ako tapos pero sabi ko, yes mentor hindi ko naman magawa. Para kasi may time na hindi mo alam ang gagawin mo, 'di ba? Pero nandito tayo kay IM, marami kang matututunan. So mag-follow ka lang kay mentor kasi hindi ka ipapahamak. So 'yan na yung nangyari sa akin nung nag-follow na po ako kasi medyo mabagal ako no'n. Nung nag-follow ako kay mentor, eto na po yung nangyari sa akin, nagkaroon na po ako ng, income sa aking dashboard 'no. Nakakapag-share na rin po ako kaya nagkaroon tayo ng team. So, nung time na may ano na, may check na dati po kasi 'di ba yung sa e-wallet lang dahil ano lang siya, ano tawag dun, yung online lang siya, eh, no'n po nung time na 'yan nakakakuha na rin tayo ng cheque, 'yun. Tapos po, 'yan 'no, hindi na po updated 'yan, nakakasama rin din tayo sa top. So 'yan, eto nasa top movers din po ako, nabibigyan po ako ng chance na ano, nakakataba po ng puso ano, pagka nakikita mo yung ganyan. Kasi lumalakas yung loob mo, lalo po dito sa top mover siyempre yung aking angel mentor nandun din ako. So yun po yung pinakamasarap na, ah, gagawin mo yung lahat, eh, para ng nun, hindi lang sa'yo, para sa mentor mo at saka dun sa mga downlines mo na ginagawa nila din yung lahat. Gusto ko maging, inspiration po sa mga under ko na nagawa ko, na dating takot, pero nagagawa ko naman 'no. So 'yan po, yung mga achievements ko, meron na rin po akong excuse po. Nasa 500 circle na rin po ako. So, meron na rin po akong mga just for you. And then, wala nga lang po dito yung aking ano, Sapphire Elite Executive. Hindi ko pa lang po na i-ano yung slides ko, pero Sapphire Elite Executive na po tayo. And eto po, yung meron pong kwento dito sa ano na to. Na-treat ko po yung husband ko sa Asian lang naman, international pero Asian. Pero ito po kasi nakuwento ko po sa aking angel mentor. Sabi ko, "Mens, gusto kong mag-ipon." Kasi, gusto ko po siyang bigyan ng treat kasi 50 years old siya. 50 years old na siya pero ako po medyo may edad po tayo sa kanya 'no. 50 years old po siya at saka 25th year anniversary namin last year po. Sabi ko po dun sa mentor ko, "Mens, mag-iipon ako kasi gusto kong yun ang gift ko sa husband ko." Pero ang nangyari po, hindi po ako nakaipon kasi wala naman po akong sweldo. Kasi siyempre po doon, loan dito, loan do'n, 'di ba? Tapos wala kang naiipon. 'Di ang nangyari po, dito ko po na ang the best po na nangyari is nung ginawa ko po yung system ni I Am Worldwide, sumunod po ako sa mentor, na i-treat ko po yung husband ko sa Thailand. So nakapag-tour po kami na galing po sa kita ko kay I Am Worldwide. So thank you so much po talaga sa mga BODs 'no, tsaka po sa aking mga top mentors na nagiging inspiration ko para gawin yung negosyo. So 'yan po merong istorya dito sa picture na 'to. Eh, pinalagyan po ako ng husband ko ng damit na ganyan. Sabi po dun sa family ko kasi kami lang po yung nag-tour, isinend po niya sa GC. Sabi niya, natagpuan na yung reyna ng Thailand. So yan po, yan yung mga kwento-kwento namin na masaya naman ang nangyari. So,
inisip ko po doon, kailangan ko na mag-step up. 'Di ba? Yun po yung time na nag-decide na ako na eto po, meron kaming napaka-powerful ng declaration. Totoo po yun. Eto yung matagal na po ako nag-ano, pero kumbaga nasa isip ko lang, pero hindi ko dinideclare, no? Eto meron po, pakinggan niyo. Hello guys, dito po kami ngayon sa San Juan. Katatapos lang ng mentoring namin sa aming mother and father mentors. Going to Taytay na po kami, pinangunan Rizal. Grabe. 1 year from now, siguro hindi na kami mag-commute. Next month, hindi na ako magko-commute. Promise ko yan. This year, ba? Mustang ako. 2020. I declared. Thank you, Lord. So, yan po, nasa bus kami after ng training po yan na alam ko, natatandaan ko sa first class, meron pong group kami na training. So, yan, galing po yan na nag-uusap-usap kami. After nyan, tinreat ko sila kasi nag-mentoring pa kaming tatlo, no? So, yan po. Ito naman po yung isa. Amazing morning. Amazing morning. Wow, grabe. I declare my first car to be released May 15, 2023. Wow, grabe. And then June 2023 sa fire. Ako rin ang inilabot. So, yan po, naputol. Yan po, nag-declare po ako dyan na sabi ko, May 15, mag-ano po ako ng sasakyan. Pero sa totoo lang po kasi, ang tagal-tagal ko na pong nag-a-apply. Sabi ko parang ayaw ibigay sa akin. Pero nung nag-declare po ako niyan, May 1 po yan, team building namin sa Quezon. So yan, kaya po, nung time po na yon, nung May 15 yung sinabi ko, kasi wala pong assurance yun eh. Lagi naman po akong naggaganon. Sabi ko, pero nung time po na yun, sinabi ko May 15. Pero alam niyo po ba, May 12 po, tinawagan po ako ng, nakuha ko po yung sasakyan ko. Ito na po yun. So, nakuha ko yung first car ko. Kung tutuusin po, di ba, bakit ako kumuha ng first car? Marunong naman po ako, may sasakyan naman po kami. Pero ang sa akin po kasi, yung kinuha ko to para po sa team. Minsan po kasi hindi mo pala iisipin na sa sarili mo lang yung gagawin mo. Gagawin mo pala itong business na to para din sa team mo. Para nang nun, sumunod sila na maging maayos din yung pamumuhay, yung iba na nag-strive talaga. So, hindi sasabihin, ayokong maglabas kasi meron naman ako. Pero gagawin mo po pala ito para sa team. So, yan na po. Yan. Supportive po yung aking mentor dyan. So, yun lang po. Yun lang yung ma-share ko sa inyo, no? Tsaka ito pong favorite verse natin. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So, sabi nga po, di ba, at the right time, the Lord will make it happen. So, lahat po ng nangyari sa akin, lahat po talaga provision. Kumbaga, hindi ko po inaasahan ito. Hindi ko rin po inaasahan na mangyayari sa akin to kasi sa age ko, no? Pero, yun po pala yung plan ni Lord na pag nag-retire ako, yung early retirement, ibig sabihin na ito po yung gagawin ko. Hindi ko na kailangan mag-ibang bansa para lumayo sa family. So, enough po yun. Kaya thank you kay Lord. Thank you po kay I Am Worldwide. Thank you po sa mga naging inspiration ko kay Mentor Ikay. So much inspired po sa inyo dahil every year may achievements. Alam niyo po, kahit ganitong age ko, gusto ko rin na ganon. Alam niyo yun, nakaka-inspire kayo kahit bata pa kayo pero nakita niyo yun. Sa totoo lang po, no, sa mga anak ko, sinasabi ko po na
si Mentor Ikay ganito, every year, totoo po yan, kahit hindi kayo nakarap, sinasabi ko sa kanya, kasi nakikita ko po na bata pa, na-inspired, na ginawa, pag ginawa mo pala ito, merong patutunguhan yung buhay mo, no? Merong plan si Lord, every step po na gagawin mo, may plan si Lord sa'yo. Kung may hiniling ka na hindi natupad, ibig sabihin po, hindi para sa'yo. So, yun lamang po, no? Maraming salamat po. Amazing morning to all. To God be all the glory. And I am Rodelina Singtan and I am worldwide.